Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, recently itinalaga po si dating SC spokesperson Attorney Brian Kitosaka bilang Executive Director po ng ICI. May we know kung ano po yung mga ikinonsider para siya po yung ma-appoint doon sa position? Liliwanagin lamang po natin, no? Ang pagpili po kay Atty. Brian Hosaka ay hindi po galing mismo sa Pangulo dahil binibigyan din po niya ang independence ng ICI sa pagpili. Nung ito po ay napili na po ng ICI members, yun lamang po ang kinonsidera kaya po ito na-appoint ng Pangulo. Okay. On another matter, sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon, dahil nagdadalawampung trabaho siya. Ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, clarify ko lang, saan po galing yung 36 billion na ililipat from DPWH to DSWD? Ito ay from the current budget. Sa 2026, yung supposed to be na Umakinon matitipid, di ba po? Yung matitipid na hindi na isasama dahil nakita na hindi dapat makasama sa DPWH flood control projects, doon na lang po kukunin para po mas maibigay sa nararapat at nangangailangan. Okay. Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, ano, yung, yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin, kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that, if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang yan po ay gagawin. Pero 2024,
Nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unahang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit siya mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po nagsimula ito. Thank you. Sunod mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, just a follow-up question. Since na-mention na po yung Pangulo yung nagpa-start ng investigations, ano na po yung update doon sa lifestyle check? His order to conduct a lifestyle check, not only on himself but on other executive officials? Most probably po magkakaroon po tayo ng memorandum. Hintayin lamang po natin by next week. Ma'am, may we know kung sino-sino po yung at least yung first salvo, yung first batch na mailalabas dito sa memorandum? Hintayin na lamang po muna natin sa ahensya na kanyang pag-uutusan. Ma'am, sorry. Last follow-up question. Doon lang po kay Mayor Magalong earlier. Sabi niyo lang po, kung may conflict of interest, pinaaral sa legal team kung saan siya nararapat, doon siya isasama para hindi na po magkaroon ng violation. Where else could he be placed within the ICI if not as special advisor? Yan po ang aaralin ng legal team. At muli, ayaw po kasing ilagay ng Pangulo sa kompromiso ang independence ng ICI. Kasi kung nako-question po ang kanyang impartiality, ayaw pong ilagay ng Pangulo ang ICI sa ganitong klaseng mga issues. Sunod, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, clarification lang po if Maynard Ngu still sitting as a special envoy to China. Again po. Kung siya pa rin po yung special envoy to China po natin. Hingin po natin yung pinaka-update at pag mayroon na po akong update, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Thank you po. Tuesday, New DCWB. Ma'am, follow up lang kay Mayor Magalong. Ibig sabihin po ba, sabi nyo kanina, parang kung makikitang may conflict of interest, so ililipat siya. Sabi ni Kat, kung saan pa ba siya pwedeng ilipat? Or may possibility din po ba na bawiin na lang yung kanyang appointment as special advisor at palitan siya ng iba para maging klaro ang lahat? Depende po yan sa aaralin po ng legal team. Kung yan po ang mas nararapat, para nga po hindi makompromiso yung independence ng ICI at hindi po magkaroon ng violation ng anumang batas at ng konstitusyon, tingnan na naman po natin kung ano po ang magiging solusyon at resolusyon ng legal team. Thank you, ma'am. Easy Claire. Maraming salamat.